Oo, Cherry. Ungol at umiyak si Sarah. Nanatiling tahimik si Wanderer, at sa isang kisap mata, nawalan siya ng tatlo sa kanyang mga kasosyo, at lahat sila ay namatay ng malubha. Si Lance ay nanginginig sa buong katawan, ang kanyang mga ngipin ay nakakagat sa kanyang mga labi, ang huling mga salita ni Cherry Socorro ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan, Palm, mga kapatid, at si Lance, sa totoo lang, mahal na mahal kita. Ang babaeng ito na hindi nakilala, talagang minahal niya si Lance, nagmamadali siyang lumabas para harangin ang kutsilyong iyon gamit ang sarili niyang laman sa kritikal na sandali, hindi lang dahil sa pagmamahal ninyong lahat na magkakapatid, kundi dahil gusto niya si Lance at handang harangin ang lahat sa sarili niyang buhay. Sa lupa kanina. Ang mukha ng kapitan na iyon ay sobrang pangit, ang kanyang pangwakas, desperado, makalangit na talim ay hindi man lang naputol ang lahat sa kanila, isang babae lamang ang humiwalay, at ang iba ay tumakas. Sa likod ng kapitan na ito, may isang grupo ng mga tao na malungkot na nagsabi, Captain, Abang at Eugene ay patay na, ang magkapatid na kasama natin ng mahigit 10 taon ay namatay ng nito, hindi ko talaga matanggap. Si Kapitan, Abang at Eugene, ay hinding-hindi mamamatay ng ganoon ng walang dahilan, ang lalaking iyon ngayon lang, ay dapat na si Lance, kailangan nating ipaghiganti ang ating mga kapatid. Sabi ng isa pang payat na lalaki sa pamamagitan ng mga ngiping nagngangalit. Ang ulo ng kabilang partido ay madilim habang nakatingin sa dalawang bangkay sa lupa, ganap na walang buhay, kahit na ang kanilang mga katawan ay buo. Sa mga tuntunin ng paghihirap, ang kapatid ni Lance ay namatay na mas malala pa, nahati sa kalahati, sila ay hindi bababasa. Buo pa rin ang mga katawan. Tumayo ang isang manggagamot sa kabilang panig at sumigaw, Kapitan, patay, patay na sila sa utak, wala silang kapangyarihan. Ang mga mata ng punong guro ng kabilang panig ay sumambulat sa isang malamig na liwanag, at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, ang aking mga kapatid, sina Explosion at Eugene, ay hindi kailanman mamamatay sa walang kabuluhan, gagawin ko ang taong pumatay sa kanya, ilibing siya kasama ko. Sa kalangitan, pagkatapos lumipad sa hindi malamang tagal ng panahon, ang apoy na demonyo ay biglang hindi nakahawak at ang kanyang katawan ay nagsimulang bumagsak sa lupa. Si Tianyo ay abala sa pagtatanong, Brother Fire Demon, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi na ako makatagal dahil masyado akong nasugatan at natupok lang ng husto, I guess I should have escaped far away, it's impossible for them to catch up. Nang sabihin niyon, ang apoy na demonyo ay sumabog sa primeval jungle sa ibaba, pagkatapos ay nawala ng malay, habang si Lance at ang iba ay nahulog sa lupa. Sa kabila ng sakit ng pagkahulog, ang mga mata ni Lance ay wala pa ring buhay, na para bang ang eksena ng pagkamatay ni Cherry Socorro ngayon, at ang pagkamatay ni Igor at ng kanyang asawa, ay hindi pa rin magawang pakalmeyan ni Lance ang kanyang puso. Ang mga mata ni Lance ay puno ng walang hanggan na puot, na nakaharap sa ganoong uri ng makapangyarihang kaaway, si Lance ay nagsumamo na ng napakababa, at bilang isang resulta, hindi pa rin sila nagbigay ng paraan upang makalabas, ang puot sa loob ng puso ni Lance ay hindi magagawa. Ilarawan sa mga salita. Brother Lance, kumusta ka na? Lumapit si Sarah upang tulungang tumayo si Lance. Huwag na tayong mag-usap, umalis na tayo kaagad dito, ito ang Forest of 10,000 Beasts, ngayon ay malubhang nasugatan si Lance at ang Fire Demon ay malubhang nasugatan din, kung makatagpo tayo ng mas malakas na hayop, kailangan nating magbigay. Isang account dito ngayon, hindi madaling makatakas, napakasamang mamatay ulit dito. Uwak. Ngunit, nang matapos, tulala siyang tumingin sa likuran ng Tianyo. Tila may naramdaman si Wanderlust, at nang lumingon sila, may nakita silang maitim na mata na nakatingin sa kanila. Bumagsak sila mula sa langit, at medyo malakas ang kaguluhan, na umaakit sa isang malapit na hayop sa kanila. Ang halimaw na ito, na may napakapangit na hitsura, ay medyo kahawig ng isang butiki, ngunit, tiyak. Huwag pagdudahan ang lakas nito, ang halimaw na ito ay may tungkol sa lakas ng kumpletong Unity Realm, hindi ito isang bagay na kayang harapin ni Lance at ng iba pa.
Ang mga Meridian ni Lance ay lahat ay nabasag, tanging sina Tianyo at Sarah lamang ang may kapangyarihang lumaban, ngunit si Sarah ay nakatuntong lamang sa Unity Realm, at kahit na si Tianyo ay nasa huling yugto ng Unity Realm, hindi ito sapat upang makita. Ang mahabang tiyan niya na puno ng galit ay umungal, bakit napakamalas, gusto ba talaga tayong lipulin ng langit? Si Tianyo ay mukhang galit, at walang magawa, sa halip na magalit, talagang nagsusumamo siya sa langit. Nakaramdam din si Sarah ng desperado sa loob, sa oras na tulad nito, lumabas ang isang halimaw na may perpektong lakas ng Unity Realm, ito ay talagang magbibigay sa kanila ng desperado na landas. Sa kabilang banda, si Lance ay huminahon mula sa kanyang walang Diyos na estado ngayon lang. Sinabi ni Lance, habang nakatayo ngayon, ang isang nakalabas na buhay ay ang nakalabas na buhay, umalis na kayo, mananatili ako at haharapin ito. Kuya Lance, ganito ka na, paano mo ito haharapin, mamamatay ka. Desidido ang tingin ni Lance, dumating na dito, sa tingin mo gusto ko pa bang mabuhay, si Cherry Socorro ay maaaring mamatay para sa kanyang mga kapatid, ngunit hindi ko kaya. Tumigil ka, umalis ka na, may lakas ka pang umalis sa kagubatan na ito. At mayroon pa rin akong basag na warp. Lance, paano mo ito lalabanan kung ang iyong mga Meridian ay basag-basag? Nagmamadaling tumalon si Tianyo, kung kaya niya, talagang gusto niyang lumuhad sa langit at humingi ng paraan upang mabuhay. Tinitigan ni Lance ang pipeng halimaw, gumapang ng buong lakas, at sinabi ng may matatag na boses, dahil nabasag ang aking mga Meridian, hindi ibig sabihin na wala akong silbi, mayroon akong paraan, pumunta ka, huwag kang gumawa ng paraan. 2 beses ko itong sinasabi. Lance kuya hindi ako aalis, sabay na akong mamamatay. Umiiyak na sabi ni Sarah. Sumigaw si Lance, Wanderlust, inuutusan kitang kunin si Sarah at umalis ka agad. Pwede. Go. Umuungal si Lance. Umuungal din si Wanderlust, na tila na corner ni Lance, kaya kinailangan niyang kagatin ang kanyang mga ngipin, buhatin si Sarah at agad na tumakas sa malayo. Ungol. Umuungol ang halimaw na para bang gustong sundan ito. Sabay-sabay itong pinigilan ni Lance. Si Lance ay lumalaban na ng buong lakas, na para bang siya ay isang malakas na crossbow, ang kanyang martial arts skills ay hinding-hindi makakatalo sa halimaw, kaya't si Lance ay walang pagpipilian kundi ang baliwalain ang lahat at gamitin muli ang God-Sockang Great Law. Sa orihinal, ang dakilang batas na sumisipsip ng Diyos ni Lance ay matagal nang mawawala, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito magagawa, sinisikap ni Lance na sugpuin ito nitong nakaraang buwan, palaging nagbabantay laban sa backlash ng mahusay na sumisipsip ng Diyos. Kapangyarihan ng batas. Ngunit ngayon, muling gagamitin ni Lance ang God-Sockang Great Law. Ang mga kahihinatnan nito ay hindi na kailangang sabihin, marahil, si Lance ay direktang sumailalim sa reverse devouring at brain death. Sa makatuwid, si Lance ay handa para sa kamatayan, para lamang sa Sarah at Tianyo na umalis ng buhay. Niyakap ni Wanderlust ang umiiyak na si Sarah, napaungol at umiiyak habang tumatakbong parang impyerno, sa kanyang isipan, parang nakita niya ang imahe ni Lance na pinaghihiwa-hiwalay ng halimaw na iyon, ngunit, wala siyang magawa, hindi niya mapigilan, kung hindi ay ang kay Lance. Ang mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Hindi nagtagal, nakatakas sila sa malayo, ngunit hindi ito sapat, kailangan nilang huminto hanggang sa tuluyan na silang matakbo palabas ng kagubatan ng 10,000 hayop. Hamak na tao, nasugatan ka ng ganito ngayon at sinusubukang lumaban sa akin. Sa tingin mo mapipigilan mo ako? Nagpadala ng mensahe sa isip ang hayop kay Lance. 942. Well, malalaman lang natin kung mapipigilan natin o hindi kung susubukan natin. Lahat ba ng tao ay wala sa kanilang lalim? Tama. Malamig ang mga mata ni Lance, naghahanap na ng pagkakataon, at isang pagkakataon lang si Lance. Naghahanap ng kamatayan. Sinunggaban ng halimaw si Lance.
Gumagana na ang mahusay na batas ng espiritu ng pagsipsip ni Lance, sa kabutihang palad, ang mga meridian ni Lance ay hindi ganap na nabasag tulad ng unang pagkakataon na nabasag sila, sa pagkakataong ito ay hindi pa sila ganap na nabasag, ang mga meridian ay nagbitak ng hindi mabilang na beses, ngunit si Lance ay nakipaglaban ng husto upang hindi ito magkaroon nito. Meridian at pilit na pinaandar ang Second Spirit Great Law, ang mga meridian ni Lance ay nagsisimula ng gumuho ng paunti-unti. Uminom. Nagmamadaling lumapit si Lance sa halimaw at nagsagawa ng Ghost Wheel Execution, at ang mga meridian ay lalong bumagsak. Gayunpaman, naabot din ni Lance ang bungo ng hayop sa isang kisap mata at sinampal ito sa bungo. Mahusay na batas na sumisipsip ng Diyos. Sumigaw si Lance ng marahas, galit na galit, desperadong sinipsip ang espiritual na enerhiya ng halimaw na iyon. Anong pagkabaligtad ng espiritu, anong pagbagsak ng meridian, lahat ng ito ay itinapon sa likod ng kanyang isipan. Aw! Sigaw ng halimaw, pilit na nagpupumiglas na itapon si Lance, ngunit paano ito bibigyan ni Lance ng pagkakataon, wala pang 10 segundo, nanginginig na ang halimaw at malapit ng mahulog, sa wakas ay kumapit pa ng ilang segundo. Ang hayop ay sinipsip ng kanyang mental na enerhiya ni Lance, ganap na patay sa utak, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa na may kalampag. Nagtagumpay si Lance, originally hindi inakala ni Lance na magtagumpay siya, lumalaban lang siya hanggang kamatayan para bigyan ng pagkakataon si Wanderlust at Sarah na makatakas, hindi niya inaasahan na ginamit niya talaga ang Second God's Great Law para patayin ang hayop. Pero bakit parang nahihilo? Nahihilo ang ulo, parang umiikot ang buong mundo. Naramdaman ni Lance na ang God's Second Great Law ay nagsisimula ng bumagsak, at sa lahat ng kanyang mga meridian ay gumuho, wala na siyang paraan para labanan ang espiritual na pagsalungat na iyon. Bang! Bumagsak si Lance, na may ngiti sa kanyang mga labi, at sinabi sa sobrang mahinang boses, "Palam, mga kapatid ko." Niyakap ni Wanderlust si Sarah at tumakbo ng ligaw sa loob ng isang araw at gabi, ngunit sa wakas, nakatakas sila mula sa Forest 10,000 Beasts. Nang makatakas sila sa 10,000 Beast Forest, si Tianyo ay lumuhod sa lupa, napaungol at sumisigaw, "Lance, Lance, Lance." Wow! Bumagsak din si Sarah sa lupa at napasigaw sa kalungkutan. 2 buwan na ang nakalipas, 6 na tao ang nakapasok sa kagubatan ng 10,000 hayop, at makalipas ang 2 buwan, silang 2 lang ang nakalabas na buhay. Mayroon ng hindi mabilang na mga halimbawa na nagpapatunay na ang bawat pangkat ng mga mersenaryo na pumasok sa 10,000 Beast Forest ay hindi makakalabas ng buo maliban kung sila ay may ganap na lakas, at tulad ng inaasahan, si Lance at ang iba ay hindi maaaring maging exception. Hindi alam ni Tianyo at Sarah kung gaano katagal silang umiiyak sa kalungkutan, dumilim ang langit hanggang sa lumubog ang gabi. Noon lamang itinaas ni Tianyo ang kanyang ulo at sinabi, "Sarah, kailangan nating magmadaling bumalik at sabihin sa iba ang tungkol dito." Kinaumagahan, sina Ben, Xavier, Benny, Harem, Elsa, Leslie, Brenda, Teresa, Sally, Bella, kakabangon lang nila, at sa sandaling sila ay binuksan nila ang bintana, nakita nila si Sarah na nakaupo sa lupa sa labas ng Royal Garden, nawala ng pag-iisip at natulala. Tianyo. Nakaupo din sa hagdan ng bato, natulala din. "Hey! You guys are back!" Masayang sabi ni Bella. "Sarah, kailan kayo bumalik, bakit kayo nakaupo sa sahig? Bakit hindi kayo pumasok?" Tanong ni Elsa, na parang may masamang pakiramdam. Si Ben ay abala sa pagsasabing, "Kuya Tianya, bakit nakaupo ka rin sa sahig? Nasaan ang iba? Nasaan si Lance?" Wanderlust at mga salita. "You guys talk back." Nabalisa agad ang ilang tao. Umiyak si Sarah at sumigaw. "Anong iniiyakan mo? Nasaan ang iba?" Sigaw ni Leslie. Itinaas ni Wanderer ang kanyang ulo at sinabing, "Patay." "Ano? Patay? Pinagluloko mo ba lahat? Nima, anong klaseng biro ang masama? Ang gumawa ng ganoong biro, kahit kayong mga lalaki ay bumalik ng buhay, hindi ako naniniwalang si Lance at ang iba pa ay patay na." Umungol si Benny.
Hinawakan ni Elsa ang balikat ni Sarah at tinanong, Sarah, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Nasaan sila? Malungkot na sinabi ni Sarah, hindi nagsisinungaling si Wanderlust, Kuya Lance, Kuya Igor, Sister Megan, at Sister Cherry Socorra, patay na silang lahat. Imposible. Umiling si Xavier at sumigaw, si Xavier ay palaging naniniwala na si Lance ay isang napaka-promising na tao at hindi maaaring mamatay. Wow! Humagulol at umiyak si Sarah, habang ang iba ay nagmamadali at hindi alam kung ano ang mangyayari, na parang hindi naniniwala, ngunit sa pagtingin sa mga ekspresyon ni Sarah at Wanderlust, parang hindi man lang sila naniwala. Linawin ninyo sa akin, hindi ito totoo. Umuungal si Leslie. Sa lahat, si Harem lang ang bahagyang mas kalmado. Same time na tanong ni Harem, Kuya tiyan niya, sigurado ka bang patay na silang lahat at nakita mo mismo ang mga bangkay nila? Wanderlust, nasa kagubatan kami ng 10,000 hayop at nasagasaan ang mga mersenaryo ng hari. Nakiusap si Lance sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, hinayaan nila kaming panatilihin ang mga babae. Siyempre ayaw namin, kapatid na Igor, ang una. Ang isa, ay tinadtad sa kalahati sa harap namin, at pagkatapos, si sister-in-law na si Megan ay hindi nakayanan ang malagim na pagkamatay ng kanyang asawa, at ayaw niyang madungisan ng mga ito, at nagpakamatay din. Lance, upang protektahan sina Sarah at Cherry Socorra, ay umabot na muli sa paghahagis ng Lifeblood Hidden, pinatay silang dalawa sa kanilang Unity Realm Great Perfection at hinaranggan ang dalawang laslas mula sa mersenaryong pinuno ng hari. Ang mga Meridian ni Lance ay nabasag at lahat kami ay nagkaroon ng walang paraan upang makatakas. Sa kritikal na sandali na ito, ang apoy na demonyo ay sumugod, umupo kami sa likod ng apoy na demonyo at sinubukang sumugod sa langit upang makatakas. Gayunpaman, ang pinuno ng mersenaryong grupo ng hari ay masyadong malakas, nakikinig sa iba. Sa tono ng party, nagawa na niyang makipaglaban sa matandang master ng famous Swordvilla, napakalakas na kalaban, walang paraan para makalaban, sa sandaling ang apoy na demonyo ay sumugod sa ere, ang pinuno ng grupong iyon ay muling pinatay. Na may isang solong slash, ang kanyang talam, isang hampas, ay hindi mapigilan. Ang apoy na demonyo ay mahahati sa kalahati sa gitna ng hangin sa pamamagitan ng kanyang slash, at sa kritikal na sandaling ito, binigay ni Cherry Socorra ang kanyang buhay upang salubungin ito, nahaad lang sa slash na iyon, bago nagkaroon ng pagkakataon ang apoy na demonyo na sumugod sa langit kasama ang iba pa sa amin. Gayunpaman, ang apoy na demonyo ay nasugatan din ng husto, at pagkatapos na makatakas kasama namin sa hindi malamang distansya, hindi na ito nakahawak pa at lumapag. Sa lupa na may bumagsak, walang malay. Lahat kami ay nahulog sa lupa, at sa kasamaang palad, isang hayop ng Unity Realm Perfection ang tumakbo, at sa bingit ng kamatayan, hinayaan kami ni Lance na makatakas at dumating sila upang pigilan ang hayop, ngunit sitang ang mga Meridian ni Lance ay nabasag na, at handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili para pigilan ang halimaw para mabigyan kami ng oras na makatakas. Ganyan kami ni Sarah tumakbo ng isang araw at gabi at nakatakas mula sa kagubatan ng 10,000 hayop. 943. Ang lahat ay humihikbi na at umiiyak, lalo na sina Elsa, Sally at ang iba pa. Nagtanong si Harem, si Kuya tiyan niya, ayon sa sinabi mo, sina Igor at Megan, pati na rin si Cherry Socorra, ay nakita silang namatay ng sarili nilang mga mata, habang si Lance, hindi mo siya nakitang namatay ng sarili mong mga mata. Oo. Ngunit sa oras na iyon, ang mga Meridian ni Lance ay nabasag na at ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay hindi kasing husay ng sa akin at ni Sarah. Sinabi niya na kami ni Sarah ay may lakas pa upang makatakas at wala na siyang lakas para pigilan mo ang halimaw na iyon para sa amin. Sa palagay ko ay hindi matatalo ni Lance ang halimaw na iyon sa antas ng Unity Realm Perfection sa sitwasyong iyon, tiyak na pinaghiwalay siya ng halimaw na iyon para sa ating kapakanan. Sob! Humihikbi si Wanderlust sa kalungkutan. Ipinikit ni Harem ang kanyang mga mata, 2 linya ng luha ang umagos, isang hindi masabi na pagkapurol sa loob. Patay, Lance, Igor, Megan, Cherry Socorra, namatay silang lahat,
Itong mercenaryong grupo ng Destined One, nagkawatak-watik ng ganoon. Pa! Sinampal ng malakas ni Harem ang sarili at pinagalitan, dahil lahat ito sa mura kong bibig, kung wala lang akong murang bibig at nagmungkahi na pumunta sa 10,000 Beast Forest, hindi sana sila namatay ngayon. Pa! 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 Pinalo ni Harem ang kanyang sarili ng may pagsisisi, hindi mapatawad ang kanyang sarili sa kanyang mga ginawa. Ang buong bulwagan ng Royal Garden ay napuno ng mga sigaw ng habag. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi ko alam kung gaano katagal, ang lahat ay nakaupo na paralisado sa sahig, tila disoriented, hindi alam kung ano ang gagawin. Si Harem lang ang medyo mas gising, sabi ni Harem, walang kwenta ang pag-iyak natin at pag-upo ng ganito sa kalungkutan, kailangan na nating maghanap ng paraan para kumpirmahin kung patay na ba talaga si Lance o hindi, bukod pa rito, kailangan din natin humanap ng paraan para mahanap ang mga bangkay ni Kuya Igor, Sister-in-law Megan, at Cherry Socorro at ng iba pa. Pumunta ka sa 10,000 Beast Forest para hanapin sila, ikaw ang nagmungkahi na pumunta. Galit na tiningnan ni Benny si Harem. Nalungkot si Harem, at hindi siya nakipagtalo, sinabing, totoo na iminungkahi ko na pumunta ako rito, at ako ay may kasalanan. Sinabi ni tiya nyo, kamamatay lang nila, at nagsisimula na silang mag-away. Ang pagpasok sa Forest of 10,000 Beasts ay walang kasalanan, walang gustong mangyari ito, tama si Harem, walang saysay na nakaupo tayo ritong umiiyak. Ngayon, kailangan muna nating kumpirmahin kung patay na si Lance, kung patay na siya, kailangan nating ibalik ang kanyang katawan, pati na sina Igor, Megan, at Cherry Socorro. Ngunit paano natin makokumpirma kung sino ang nang-ahas na pumasok sa kagubatan ng 10,000 hayop? Sinabi ni Harem, maaari tayong pumunta sa hari ng imperyo ng Kangland at manalangin para sa kanyang tulong, pagkatapos ay maaari tayong sumakay ng lumilipad na barko papunta sa kagubatan ng 10,000 hayop, ito ay mas ligtas, mag-ingat lamang na hindi makasagasa ang Sky Beasts. Kung gayon, hindi pa huli ang lahat, ako, at si Harem, Ben, Xavier, ay papasok sa palasyo ng Kang Blue Empire, ang iba sa inyo, maghintay ng balita dito, siguraduhing pakalmayan sina Elsa, Sally, si Bella at ang iba pa ay bumaba. Mabuti. Agad na pumasok si tiya nyo sa palasyo kasama sina Harem, Ben, Xavier, at silang apat. Hey! Nandito na kayo, si Lance at ang iba pa ay hindi pa nakakalabas sa Forest of 10,000 Beasts. Tanong ng hari ng maputlang kamiseta. Namumula ang mata ng apat na lalaki. Nagsalubong ang kilay ng Pale Shirt King. Sa pag-uulat sa hari, si Lance at ang iba pa ay naaksidente sa Forest of 10,000 Beasts. Anong nangyari? Naglaho. Sinabi pa ni Aye sa King of the Pale Shirt ang tungkol sa nangyari sa Forest of 10,000 Beasts. Paano mangyayari ito? Napakagaling ni Lance, sayang, sayang, maganda ang kinabukasan niya, ngunit hindi niya inaasahan na maiinggit ang langit sa kanya at mahuhulog siya na parang ito, Paulit-ulit na sinabi ng King of Pale Shirts. Kamahalan na hari, nakikiusap kami sa iyo, tulungan mo kami, magpalipad ng lumilipad na barko papunta sa Forest of 10,000 Beasts upang hanapin si Lance, kung sakaling hindi pa patay si Lance. Lumuhad si Harem at sinabi. Umiling si King Enderkang at sinabing, imposibleng mabuhay ka pa sa ganoong sitwasyon, kaya huwag kang masyadong malungkot. Kamahalan, pakiusap. Ang pagpasok sa kagubatan ng 10,000 hayop ay hindi maliit na bagay, kahit ako, kung ako ay malas at makatagpo ng isang makapangyarihang hayop, ako ay mawawala dito. Alam ni tiya nyo at ng iba pa na hindi sila sasamahan ng Enderkang King sa 10,000 Beast Forest, lalo pa ang magpadala ng isang tao, ito ay katumbas ng isang napakalaking pakikipagsapalaran, at para sa isang patay na tao na ibalik ang kanyang bangkay at pakikipagsapalaran. Sa 10,000 Beast Forest ay hindi katumbas ng halaga. Ang mga tao ay makatotohanan, at bukod pa, ito ay hindi tulad ng hari ng Kangland at Lance ay mabuting magkaibigan, walang obligasyon.
Sa sandaling ito, isang lalaki mula sa labas ang pumasok upang mag-ulat, nag-uulat sa iyong kamahalan, narito ang mga mersenaryo ng hari. Mabilis, mabilis, maligayang pagdating. Ang hari ng maputlang kamisete ay nagmamadaling nag-utos, na hindi naglakas loob na bumagal kahit kaunti, sa lakas ng King's Mercenary Corps, kaya niyang lipulin ang maputlang asul na imperyo sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang kamay. Nagbago ang mukha ni Tianyo nang marinig niya ang mga salitang King's Mercenary Corps, habang ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi pangkaraniwang galit. Gayunpaman, galit pa rin ang galit, at kung mabunggo sila ng Mercenary Corps ng hari sa sandaling ito, walang alinlangan na lilipulin sila ng lahat ng Mercenary Corps ng hari. Iyong kamahalan Ender Kang, nakikiusap ako sa iyo na huwag ipaalam sa Mercenary Corps ng hari ang tungkol sa pagpunta natin dito, o maging ang tungkol sa ating mercenaryong grupo na naninirahan sa iyong maharlikang hardin. Pakiusap ni Wanderlust. Ang maputlang short na hari ay tumango at lumabas ng palasyo upang pumunta, ang pagtanggap ng mercenaryong grupo ng hari ang pangunahing kaganapan. Umalis ang apat ni Tianyo mula sa likuran. Kinagat ni Xavier ang kanyang ngipin at sinabing, King's Mercenary Corps, hindi ko, kakalimutan. Gustong sabihin ni Xavier na hindi niya sila pakakawalan, ngunit hindi niya ito masabi dahil mahirap. Para sabihin kung may chance man siyang lampasan ang likas na talento, hindi man lang siya ka-level, at mapapatawan niya ang sarili niya kahit sabihin niya iyon. Ang hari ng maputlang kamisete ay lumabas ng palasyo, isang lumilipad na barko ang dumaong, at ang 16 na lalaki ng mercenaryong grupo ng hari ay bumaba, at may 2 bangkay din na dinala pababa. Greetings Captain, you're back? By the way, how are these two? Sadyang tanong ng Ender Kang King, ngayon lang niya nalaman mula kay Tianyo na ang mga mercenary ng hari ay pinatay ng 2 ni Lance, kung ang bagay na ito ay kumalat, tiyak na magdudulot ito ng sensasyon sa mundo, ang makapatay ng 2 tao mula sa mga mercenaries ng hari ay hindi nangangahulugang isang maliit na bagay, sa mundong ito, natatakot ako na ang 30 malalakas na lalaki lamang ang nasa tuktok ng Unity Realm ay magagawa ito. Sa makatuwid, sa puso ng Ender Kang King, talagang hinangaan niya si Lance, kahit na ang mercenaryong grupo ni Lance ay miserable din, ngunit napatay niya ang hindi bababa sa 2 sa pinakamalakas na miyembro ng mercenaryong grupo ng hari, na ito ay sapat na upang maging ipinagmamalaki sa mundo. Sabi ng pinuno ng mercenaryong grupo ng hari na may malamig na mukha, gumawa ako ng 2 kabaong ng yelo, huwag mo nang tanungin kung bakit. Sila. Sinabi ko sa iyo na huwag magtanong kung bakit. Malamig ang tingin ng pinuno ng mercenaryong grupo ng hari, at ang maputlang kamisete ay malamig ang lamig ng katawan ng hari. 944. Oo. Gayon din, maghanda ng isang magandang silid para sa aking mga kapatid, napakasarap na pagkain, at mga babae. Oo. Sa likod ng pinuno ng mercenaryong grupo ng hari, hinawakan ng isa sa mga lalaki ang 2 bangkay at sinabing, Brother Aberst, Kuya Eugene, nakarating na tayo sa Pale Blue Empire, huwag kang alala, gagawa tayo ng yelo. Kabaong kaagad, ipapadala ka namin, buo, pabalik sa iyong bayan, sigurado. Naramdaman ng Pale Shirt King na ang kapaligiran ay natatakot, at tumalikod sa takot upang utusan ang kanyang mga tagapaglingkod na ihanda ang silid, alak, pagkain, at kagandahan. Hindi nagtagal, ang mga mercenaryo ng hari ay inayos na pumunta sa isa sa mga maharlikang hardin, syempre, hindi ang hardin kung saan naninirahan si Tianyo at ang iba pa, mayroong higit sa isang hardin ng hari, ngunit isa pang malayo sa kanila, mula dito. Point. Ang maputlang Short King ay sapat din na mapagbigay, kahit na hindi siya nangako na hahanapin si Lance, ngunit hindi bababa sa hindi siya nahulog sa kanyang espada. Nang bumalik si Tianyo at ang iba pa sa hardin kung saan sila tumutuloy, lahat ay nagtanong, handa ba si King Kang na samahan tayo sa Forest of 10,000 Beasts, o ipadala ang Unity Realm Perfection Underling niya para tulungan tayong hanapin si Tang Lance.
Sinabi ni Harem, huwag mangarap, ang mga tao ay makatotohanan. Ngayon, kailangan nating pumunta doon mismo, sa isang lumilipad na barko para hanapin sila, ngunit baka mamatay tayong lahat sa kagubatan ng 10,000 hayop. Ito na lang ang magagawa natin para sa ating mga namatay na kapatid, kahit na kamatayan, agad-agad, pumasok sa kagubatan ng 10,000 hayop. Ang grupo ng mga tao, na nakasakay sa lumilipad na barko, ay agad na nagtungo sa Forest of 10,000 Beasts. Pagkatapos ng isang araw ng mabagal na paglalakbay, unti-unting binabawi ang mga bakas na kanilang tinakasan noon, sa wakas ay natagpuan nila ang lugar kung saan sila nakatagpo ng halimaw noon, ang lugar kung saan nangyari ang insidente ni Lance. Sa araw na ito, maswerte sila na, di makatagpo ang makapangyarihang langit na hayop, kung hindi, lahat sila ay namatay sa labanan. Oo, ito ang lugar kung saan tayo nabangga at pagkatapos ay nahulog sa lambak na iyon sa unahan. Agad na tumalon ang lahat pababa sa lambak. Ito ang lugar. Ang lahat ay nakakita ng maraming dugo sa lupa, ngunit si Lance ay wala kahit saan. Nasaan si Lance? Hindi mo ba sinabi na narito si Lance na nakikipaglaban sa halimaw hanggang sa kamatayan? Ungol ni Elsa, hindi nakita si Lance at agad na nabalisa. Wow! Muling sumigaw si Sarah. Tanong ni Harem, baka maling lugar ang naalala mo. Hindi maaaring mali ang memorya ko. Sinabi rin ni Wanderlust, nandito na talaga. Paano si Lance? Kahit na pinatay siya ng halimaw na iyon, dapat may bangkay. Sabi ni Benny. Hindi naman, para saan pinatay ng halimaw ang tao. Ito ay para kainin ang mga tao, o marahil, kinain ng halimaw ang bangkay ng Don pagkatapos nitong patayin ang Don. Bagamat ayaw nating aminin, mayroon talaga tayong nasa isip na natin ang sagot. Sabi ni Harem. Bang! Ibinagsak ni Benny si Harem sa lupa gamit ang kanyang espada at galit na sinabi, ano ang ibig mong sabihin, gusto mo bang kainin si Lance? Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Tianyo, si Harem lamang ang may konting katinoan, hindi dahil sinumpa niya si Lance na kainin, sa loob ng bawat isa sa atin, talagang mayroon na tayong sagot na ito, ayaw lang naming aminin, ano ang magagawa ng pambubugbog sa kanya. Sandali na lang, dahil hindi na matatagpuan dito ang bangkay ni Lance, hanapin natin ang bangkay ni Igor, Megan, at Cherry Socorra, kahit may maibalik tayong bangkay, sulit naman. Biglang nagtanong si Harem, sandali lang, Fire Devil. Akala ko sinabi mo na ang apoy na demonyo ay nahulog na may malubhang pinsala, nasaan na? Ha? Yeah? The fire demon? The fire demon is there where it fell. Itinuro ni Wanderlust ang isang malaking bato sa hindi kalayuan sa tabi nito. Nagmamadali ang lahat. Wala ring fire demon. Maaaring nakatakas ang apoy na demonyo kasama si Lance. Sabi ni Tianyo. Noon lang, sa siwang ng bato sa likod niya, may lumabas na parang kuting na earth beast, fire devil iyon. Fire demon? Ikaw? Nandito ka pa? Nasaan si Lance? Halika, nasaan si Lance? Abala si Tianyo sa pagtatanong. Mukhang mahina si Fire Devil at sinabing, patay na ang kapatid ko. Imposible, sabihin mo na naman. Natarante akong nagising, at nakita kong patay na talaga si Brother Lance, kaya lang, hindi pinatay ng halimaw na iyon. Ay pinatay ng isa pang mas malakas na hayop. Pinatay ko ang unang halimaw, at pagkatapos noon ay tuluyan na akong nawalan ng malay, ngunit ang praying mantis ay nakoma, at pagkatapos kong mawalan ng malay, isa pang halimaw ang lumabas sa kawalan at kinain ako, at ako. Natakot ako na baka kainin ako kung hindi ako lumaban hanggang kamatayan para makapasok sa bato. Ah! Umupo ang lahat sa lupa, patay, bago pa may pag-asa sa loob, ngunit ngayon, ang pag-asa ay ganap na nasira, si Lance, talagang patay na. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon, sinabi ni Harem, para saan kayong lahat nakaupo dito, hinihintay ba ninyo ang halimaw na dumating at kumain? Hindi mahanap si Lance, at nandyan din sina Igor, Megan, at Cherry Socorro na kailangan nating hanapin.
Ang lahat na nagdadalamati ay muling pumasok sa lumilipad na barko, at sina Elsa at Sally, na ilang beses nang nahimatay, sa wakas ay dinala ng iba pa sa lumilipad na barko. Pagkatapos noon, muling natagpuan ng lahat ang lugar kung saan namatay sina Igor at Megan, pati na rin si Cherry Socorro, ngunit sa kasamaang palad, pareho ang resulta, walang iba kundi mga mantsa ng dugo. Kung tutusin, naunawaan na ng lahat na walang kabuluhan ang paghahanap, para lang mabigyan ng psychological comfort ang lahat, napakaraming hayop dito, kakainin sila sa loob ng ilang minuto, at 2 araw na ang lumipas, kakaiba. Upang mahanap pa rin ang kanilang mga katawan. Ang mga nawawalang kaluluwa ng karamihan, sa huli, ay hindi alam kung paano sila nakabalik sa Pale Blue Empire. Pagkatapos bumalik sa maputlang asul na imperyo, lahat ay hindi kumain, uminom, o nagsalita, at ginugol ang madilim na 10 araw na ganito. Itong Destined One Mercenary Group, saan ito pupunta sa hinaharap, kung wala ang Lance, ang pinuno ng grupo, ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng Destined One Mercenary Group? Ay disband ito, ang patuloy na pag-iral ng Destined One Mercenary Corps ay magbibigay lamang sa lahat ng walang katapusang kalungkutan, kung wala si Lance, ang Mercenary Corps na ito ay matagal nang nakakalat. Oo! Kalat-kalat, kalat-kalat. Ang ilang mga kababaihan ay nagdadalamati, hindi na makaiyak, ang kanilang mga boses ay 10 araw na walang kibo. Kalat-kalat lang ba talaga lahat? O ano, patuloy na magdalamhati ng ganito? Sige, break na. Pero lagi kong tatandaan na miyembro ako ng Destined Ones Mercenary Group. Sa hinaharap, lahat tayo na may pag-asa na maging malakas ay dapat maghiganti kina Lance, Igor, Megan, Cherry Socorro at ang iba pa, kung hindi, tatamaan tayo ng kidlat mula sa langit. Mabuti, ako, si Tianyo, ang unang susumpa na ipaghihiganti ko ang kanilang puot sa buhay na ito. Matapang na tumango si Tianyo, sa lahat ng mga taong ito, siya ang may pinakamalaking pag-asa na maging malakas. Tumango rin ang iba sa kanila. Kalat-kalat, ganoon lang, ang Destined One Mercenary Group na itinatag ni Lance ay nakakalat. Dinala ni Tianyo ang kanyang kapatid na si Teresa at nakahanap ng bagong tahanan sa malayong lugar. Bumalik si Harem sa imperyo ng North at nagpatuloy sa pagkagulo, bilang kanyang ordinaryo, at hinahamak, prinsipe. Sally at Bella, ang pagluluksa ay hindi mas mabuti kaysa sa pagkamatay ng kanilang mga puso, at pareho silang bumalik sa Linjiang City, nagpasyang panatilihin ang pag-ibig sa kanilang buhay para kay Lance, at hindi na sila nagsasanay ng martial arts. Leslie, Xavier, Benny, Brenda, Elsa, bawat isa ay bumalik sa kani-kanilang pamilya, naging gulugad ng kanilang sariling pamilya, na nagbabantay sa kanilang sariling pamilya. Kung tungkol kay Lance, mula pa noong panahong iyon, ang kanyang katanyagan ay ganap na kumalat sa buong mundo, dahil pinatay niya ang 2 malalakas na lalaki ng mga mercenary ng hari, at mayroon lamang 30 tao sa buong mundo ang maaaring gawin iyon, kaya si Lance ay naging isang world celebrity. Gayunpaman, isa lamang itong world celebrity. Pagkatapos ng kalahating taon, unti-unting tumigil ang lahat sa pag-uusap tungkol kay Lance. Pagkalipas ng 1 taon, ang paunang sigasig ay hamina, at paminsan-minsan lamang na mga tao ang nag-uusap tungkol sa nahulog na henyo na ito. Maliban doon, walang ibang balita tungkol kay Lance. Tungkol naman sa North Empire, sa loob ng 1 taon na ito, may isa pang malaking kaganapan na nangyari, iyon ay, ang pinuno ng King's Mercenary Corps, pinatay si Lord Yan, kinuha ang kontrol sa North Empire, at naging bagong hari ng North Empire, at bilang resulta, nawala si Peter. Nagkaroon din ng isang kahindek-hindek na kaganapan sa buong mundo, ang pinuno ng King's Mercenary Corps, hinamon ang matandang master ng sikat na swordbilya, at nakipaglaban ng 3 oras sa labanan ng Changtian Lake, at sa huli, napatay niya ang matanda master. Siya ay naging nag-iisa, sa mundo, na nagawang lunin at patayin ang pinakamalakas na tao sa tuktok ng Unity Realm bago pa man siya tumuntong sa tugatog ng Unity Realm.
Sa makatuwid, ang pinuno ng mga mercenaries ng hari ay naging ang ika-30 pinakamalakas na tao sa mundo, at pagkatapos niya maging hari ng North Empire, hindi siya sinisisi ng sinuman, ngunit sa halip ay niyakap siya ng maraming tao, at ang North Empire ay naging isa sa mga nangungunang imperyo sa mundo. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan. 945. Sa sandaling ito, sa hilagang kanlurang gilid ng 10,000 Beast Forest, sa isang atresado at mahirap na bayan, umupo si Talia sa isang parehong atresadong tavern ng bayan. Nang makita ng mga tao sa tabi niya si Talia na nakaupo, hindi nila alam kung bakit, ngunit palagi silang nakakaramdam ng masamang aura at nakaupo sa malayo. Biglang kinuha ni Talia ang espada sa mesa. Huwag, hindi ko na kayang pumatay. Sabi ng puso ni Talia sa sarili. Gayunpaman, para siyang hindi makontrol ng sarili niyang puso. Buzz! Sa wakas ay hindi na kontrol ni Talia ang puot sa loob ng kanyang puso, na nadaig ang dahilan. Si Talia ay pumatay gamit ang isang espada patungo sa mga ordinaryong tao na nakatakas lang sa kanya. Dang! Biglang tumalon ang isang lalaki at hinaranggan ang espada ni Talia, at sinabing, "Girl, bakit napakatindi ng puot, medyo lumalayo lang sa iyo ang iba, pero gusto mong pumatay. Umalis ka sa harapan ko." Sabi ni Talia habang ang espada sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, na para bang gusto niya ang dugo ng tao na magpakain dito. Ayaw ni Talia na pumatay ng sinuman, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili, ang dahilan kung bakit siya lumitaw sa kalat-kalat na tao, liblib na lugar na ito ay dahil ayaw niyang makakita ng masyadong maraming tao. Sa makatuwid, nakatira si Talia sa isang kuweba sa gilid ng 10,000 Beast Forest araw-araw, at bawat linggo o higit pa, pumupunta siya sa maliit na tavern ng bayan na ito upang kumain at magpalit ng damit sa daan, at mahigit kalahating taon na siyang namumuhay ng ganito. Noong una niyang makuha ang Beryl Moon Sword, akala niya ay makokontrol niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay talagang masama, at hindi lamang hindi ito makokontrol ni Talia, naging sanhi din siya ng labis na trauma sa kanyang sarili, ang kanyang puso ay nagiging mas marahas at uhaw sa dugo, at gusto niyang pumatay ng mga tao sa bawat salita. Girl, kung papatay ka ulit, huwag kang pumunta sa tavern ko para kumain sa hinaharap. Sabi ng matandang lalaki na kakahinto lang sa espada ni Talia, kaya siya ang may-ari ng tavern na ito. Buzz! Ang espada ni Talia ay nanginginig ng husto. Wow! Biglang lumipad ang matandang lalaking iyon palabas sa kalsada. Noon lang, sa likod ni Talia, isang matandang babae ang nagbuhos ng isang palanggana ng malamig na tubig sa ulo ni Talia. Dahil sa malamig na tubig, naramdaman ni Talia na umayos ang kanyang ulo. Muntik na ba akong pumatay ng tao ngayon lang? Ang matanda babae na nagwisik ng malamig na tubig ay nagsabi, "Oo, at nataman mo ang aking asawa na lumilipad. I'm sorry." Tumingin si Talia sa kalye sa labas, at sigurado, pinalayas niya ang may-ari ng restaurant. Walang sinabi ang matandang babae, naglagay siya ng isang malaking mangkok ng noodles sa harap ni Talia at sinabing, "Mas mabuting hindi ka na pumunta sa restaurant ko para kumain sa hinaharap, masyado kang delikado, hindi mo kaya. Kahit kontrolin mo ang mga kilos mo, kung hindi lang ang mag-asawa natin ay late Unity Realm martial artist na naninirahan sa pag-iisa, pinatay mo na sana kami, pero araw-araw umuunlad ang martial arts skills mo, baka balang araw papatayin mo kaming mga couples. Mabuti." Tumanggo si Talia, umupo, inilapag ang Beryl Moon Sword sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sinubo ang kanyang noodles. Ang may-ari at ang asawa ng may-ari, na pagod na sa alitan sa mga ilog at lawa at namuhay ng hiwalay, ay nagbukas ng taberna dito bilang isang pares ng mga ordinaryong tao, at kadalasan ay walang gaanong mga costumer, tanging ang paminsan-minsang costumer lamang ang nagtangka pumasok sa Forest of 10,000 Beasts. Isang beses lang sa isang linggo pumunta dito si Talia, at kadalasan ay nasa bundok, kaya bihira na magkaroon ng isang mangkok ng noodles sa sandaling ito, isang buong malaking mangkok, at hindi nagtagal, nakainan niya ang karamihan nito. Sa sandaling ito, isang maliit
Nasa labas ang batang babae, at sinabi sa asawa ng may-ari ng tavern, asin lola, ang kakaibang lalaking iyon ay pumunta muli sa aking kulungan ng tupa upang uminom ng gatas ng aking mga tupa, lola ng asin, napakagaling mo sa martial arts, tulungan mo akong lumaban. Iwasan ang kakaibang lalaking iyon. Little Green, nagkakamali ka, Salt Granny, hindi ko talaga maiintindihan. Salt Granny? Then help me to chase away that strange man, okay? Tumawa ang asawa ng may-ari ng tavern, Little Green, tao rin ang kakaibang lalaki, ninakaw lang niya ang gatas ng kambing mo at hindi niya sinaktan ang mga tupa mo kakaiba at nakakaawa rin ang mga tao, dapat may mabait na puso. Oh! Green, bumalik ka at sabihin mo sa nanay mo na sa hinaharap kapag dumating ang kakaibang lalaki para nakawin ang gatas ng kambing mo, huwag mong bugbugin ang kakaibang lalaking iyon. Pero matindi siyang binubugbog ng nanay ko tuwing nakikita siya. Og! Huminga ng malalim ang boss lady. Matapos inumin ni Talia ang pansit buong gabi, lumapit ang asawa ng amo at nagtanong, gusto mo pa? Busog, salamat, maliligo na ako at magpapalit ng damit. Ang mga damit mo ay 7 araw sa itaas ng araw, ikaw na mismo ang kumuha, pupunta ako sa bahay ni Greenie para tingnan siya, huwag mong hayaang patayin ng nanay niya ang weirdo. Huminto si Talia at nagtanong, narinig ko maraming buwan na ang nakalipas na ang isang kakaibang lalaki ay pumasok sa kanilang kulungan ng kambing at nagnakaw ng gatas ng kambing, ano ang nangyayari? Kakaibang tao lang, baliw o baliw, hindi ko alam kung saan siya nakatira. Sino pa ba ang kamag-anak niya? Nitong mga nakaraang buwan, madalas siyang makitang nakapasok sa kulungan ng tupa at nagnanakaw ng gatas ng kambing, binugbog ng mga residente ng bayan. Sa kanya kapag nakita nila siya, kung interesado ka, maaari kang sumama sa akin sa bahay ni Little Green para tingnan. Umiling si Talia, nagtatanong lang ako. Pagkasabi noon, umakyat si Talia, naligo sa tavern, nagpalit ng malinis na damit, at pagkatapos, ang maruruming lumang damit ay nag-scrub at natuyo sa atek. Pagkatapos magpalit ng malinis na damit, nabuhayan si Talia, nakatayo sa atek, nakatingin sa wasak na bayan, dahil ang bayang ito ay halos isang palapag na bungalow, kaya kahit nakatayo sa ikalawang palapag ng atek, nakakagulat na nakakakita ng napakalayo. Nakita ni Talia na hindi kalayuan sa kanya, sa kulungan ng mga tupa ng isang pribadong bahay, isang babae ang may hawak na kahoy na patpat at nagmamaneho ng isang maruming lalaki. Kahit anong bugbugin ng babae ay hindi lang siya lumayo, parang hindi siya natatakot sa sakit, parang hindi umatras ang babae. Sa labas ng kulungan ng tupa, ang asawa ng may-ari ng taberna ay kausap ang babae ngayon, na para bang sinusubukan niya itong hikayatin. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Talia, dahil nakikita ni Talia na ang kakaibang lalaki na hindi makaalis kahit gaano pa niya ito talunin, ay halatang sinanay na martial artist, isang sinanay na martial artist, bakit siya naging ganito? Kaya, nang magkaroon ng kaunting interes si Talia, tumalon siya sa malayo at lumipad sa malayo, napunta sa bubong ng bahay ng pamilyang iyon. Sa puntong ito, tila nabusog na ang kakaibang lalaki, kaya naman ibinaba niya ang kanyang pacifier at handa nang umalis. Ang babae sa kulungan ng tupa na kanina pa nagpipigil sa galit ay pumulot ng patpat at hinabol ang kakaibang lalaki na tila hindi makalakad at hirap na gumagapang sa lupa na parang mabangis na hayop, hinahabol ng may-ari ng ang kulungan ng tupa. Biglang naramdaman ni Talia na medyo pamilyar ang kakaibang lalaki, ngunit ang mukha ng kakaibang lalaki ay itim na may 2 mata lamang, at ang kanyang katawan ay itim din na may patong na putik, at nawala na ang kanyang damit. Sandali! Biglang sumigaw si Talia. Ang babaeng humahabol sa kakaibang lalaki ay tumigil at tumingin kay Talia sa takot. 946. Lumapag si Talia sa harap ng kakaibang lalaki, ang kakaibang lalaki ay hindi makapagsalita o makalakad, gumagapang at sinusubukang iwasan, sinampal ni Talia ang ulo ng kakaibang lalaki, at biglang, ang itim na dumi na dumaikit sa mukha ay nagkalat, at sa wakas. Mas malinaw mong makikita. Biglang natakot si Talia. Lance, paano ka na, paano ka naging ganito?
Biglang naramdaman ni Talia na hinaplos ang pinakamalambot na bahagi ng kanyang puso, nang makita ang dating henyo, na kabibighani sa 10,000 babae ng Wind Lightning, ngayon ay parang ito, biglang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, ang buong tao ay natigilan din, paulit-ulit niyang kinumpirma ng ilang beses, ito si Lance. Gayunpaman, si Lance ay tila ganap na nagbago, hindi niya kilala si Talia, at kahit na, si Lance ay malamang na hindi alam kung sino siya, marahil ay hindi niya naisip ang tungkol dito. Lance, sabihin mo sa akin dali, paano naging ikaw, paano ka naging ganito? Sumigaw si Talia, naramdaman ang pagdurog ng puso niya, at patuloy na nayuyugyug si Lance, ngunit pilit na nagpupumiglas si Lance. Lumapit ang asawa ng may-ari ng tavern at nagtanong, Miss, ang kakaibang lalaking ito. Kaibigan siya, hindi, lalaki ko siya. Sabi ni Talia, hindi niya alam kung bakit bigla niyang binago ang kanyang mga salita para sabihing lalaki niya ito, ngunit gayon pa man, sa sandaling ito, hindi pa naramdaman ni Talia ang ganoong kalakas at nag-aalab na pagnanais na protektahan siya sa buong buhay niya, at ang kanyang puso ay tila napukaw ng isang makainang pag-ibig na nakatago sa kaibuturan. Paano naging ganito ang lalaki mo? Sa hindi kalayuan, nanginginig na sa takot ang babaeng kakatakas lang sa kakaibang lalaki. Hinawakan lang ni Talia si Lance para pigilan siya sa pagpupumiglas, hindi pa rin tumitigil ang pag-agos ng kanyang mga luha, hindi siya makapaniwala kung bakit naging ganito si Lance. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, isang bagay ang biglang pumasok sa isip ni Talia, at iyon ang espiritual na pagbabalikwas ng dakilang batas ng Diyos na sumisipsip. Lance, nabaligtad ka na ba sa espiritual? Hindi ba? Hindi ba sinabi ko sa iyo na ikalat ang God-sucking magic? Bakit hindi ka nakinig sa akin? Sumigaw si Talia, ito ang pinakamalamang na posibilidad. Ang pagbaligtad ng dakilang batas na humihigop ng Diyos ay sapat na mabigat upang humantong sa kamatayan sa utak, ang pagkalason ay humahantong sa pagkabaliw, at sapat na banayad, upang mabawasan ang katalinuhan. Hindi alam ni Talia kung si Lance ay katamtaman o banayad, ngunit ito ay mas mahusay kaysa brain death. Lance, alis na tayo, hindi ko nahahayaan na may mangbuli sa iyo. Hinawakan ni Talia ang mukha ni Lance at sinabing. Ang sabi ng asawa ng may-ari ng taberna, ibalik mo muna ang lalaki mo sa taberna, hugasan mo muna ang iyong katawan, pagkatapos ay bumalik upang tingnan kung ano ang nangyari. Mabuti. Niyakap ni Talia si Lance at mabilis na lumipad papunta sa tavern, dinala si Lance sa banyo kasama niya. Sa hindi inaasahan, si Lance ay tila hindi na masyadong lumalaban sa paglapit ni Talia, marahil ay naramdaman ni Lance na si Talia ay tiyak na kanyang mabuting sarili, kaya siya ay hindi gaanong lumalaban. Ito ay isang sorpresa kay Talia, dahil, nararamdaman ni Lance ang kanyang kabutihan sa kanya, na nangangahulugang ang antas ng paghihimagsik ng isip ni Lance ay ang pinakamahina at kabilang sa pagkabulok ng intelektual, hindi pagkabaliw. Lance, makikilala mo ba ako? Tumingin si Talia sa mga mata ni Lance at nagtanong. Tumingin ng diretso si Lance kay Talia, hindi nagsalita, ngunit umiling. Natuwa si Talia, mahusay, naiintindihan pa rin niya ang aking mga salita, ang kanyang pag-iisip ay ang pinakabanayad, ngayon ay hindi ko alam kung gaano kalayo ang kanyang katalinuhan ay bumaba. Talia. Nakataas ang isang daliri, tinanong ko, magkano ito? Tiningnan ito ni Lance at biglang kinagat ang daliri ni Talia, pagkatapos ay sinipsip ng malakas hanggat kaya niya. Hindi ito tight, ulo. Adik ka ba sa pagnanakaw ng gatas ng kambing at pag-inom nito? Si Talia ay abala sa pagbunot ng kanyang daliri, napakawalang imek, hindi niya masabi ngayon kung gaano kalaki ang nasira ng katalinuhan ni Lance, ngunit walang pag-aalinlangan na ito ay higit pa. Nakaramdam ng kalungkutan si Talia, narinig ni Talia, hindi bababa sa 3 buwan na ang nakalipas, na may kakaibang tao na pumasok sa kanilang kulungan ng tupa upang magnakaw ng gatas ng kambing, walang katulad na kalungkutan ang naramdaman ni Talia sa pag-iisip na ang talino ni Lance ay humihina ng ganito, nagugutom lamang upang magnakaw ng gatas ng kambing, at kinasusuklaman ang kanyang sarili dahil sa hindi niya pagtuklas sa kanya ng maaga sa umaga, at maaari siyang pahirapan ng higit pa.
Ang katawan ni Lance ay natatakpan na may mga sugat at galos, at walang masabi kung ilan sa mga naninirahan sa bayan ang itinaboy siya at binugbog siya, at hindi nang ahas si Talia na isipin iyon dahil sa takot na muling tumulo ang mga luha. Sa oras na ito, ang boses ng asawa ng may-ari ng tavern ay nagmula sa labas, at ang asawa ng may-ari ng tavern ay nagsabi, "Babae, ang mga damit ng iyong lalaki, inihanda ko ito para sa kanya at iniwan ang mga ito sa pintuan. Salamat." Tiningnan ni Talia ang buong katawan ni Lance, lalo na ang isang tiyak na lugar, at namula, bagamat mayroon ding itim at puno ng putik doon, hindi halata hanggang sa hinugasan niya ito, ngunit dapat ba siyang payagan na linisin si Lance? Bumantong hininga si Talia, "Ganito ka na, bakit ang dami ko pa ring iniisip?" Walang magawa si Talia na makapagbigay ng lakas ng loob para paliguan si Lance, namula rin siya sa hindi malamang tagal sa proseso, buti na lang tang bumaba ang talino ni Lance at wala siyang naiintindihan, kung hindi niya alam kung gaano ito kaiya. Halos buong araw ang lumipas, sa wakas ay hinugasan ni Talia si Lance, ngunit, pagkatapos hugasan si Lance, ang ilang mga lugar ay mas kapansin-pansin, si Talia ay namula hanggang sa mga ugat ng kanyang mga tainga, at sa wakas ay walang pagpipilian kundi bihisan si Lance. Magsuot ng damit, palabas ng silid, patungo sa unang palapag, nakita ng asawa ng may-ari ng tavern si Lance, maningning ang mga mata, ngumiti, "Hindi ko inaasahan, ang kakaibang lalaking ito pala ay napakagwapong binata ah. Talia salamat. Miss, hindi kailangang maging magalang. Pwede bang maghanda ka ng isa pang mangkok ng noodles para sa akin, hindi para sa akin, kundi para sa kanya?" Siyempre. Matapos maluto ang isang mangkok ng noodles, dinala ito ni Talia kay Lance upang kainin. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Lance. Hindi man lang makakain ng noodles. "Huwag mong sabihin sa akin na gatas lang ang alam mo." Naputo lang sasabihin ni Talia. Tumingin si Lance kay Talia nang hindi kumukurap. Kinailangan ni Talia na kunin ang kanyang mga chopstick at isa-isang ipack-in kay Lance, may nahuli sa bibig ni Lance at hindi nagtagal ay alam na ni Lance na lunukan ito. Sa kalagitnaan ng pagkain ng noodles ng huli, si Lance ay biglang nakakita ng laruan sa sahig at agad na umupo para laruin ang laruan. "Lance, anong ginagawa mo? Kumain ka ng noodles ah, kakatapos lang maligo ay maupo ka sa sahig." Ikinapit ni Talia ang noodle sa bibig ni Lance, ngunit huminto si Lance sa pagkain at mahilig lang maglaro ng mga laruan. Napahinto si Talia, "Ano ang pakiramdam ko na kumukuha ako ng bata, ano ang dapat kong gawin?" Ang may-ari ng tavern ay bumalik mula sa isang pamamasyal at nalaman lang ang pangyayari mula sa asawa ng may-ari at nagtanong, "Girl, anong nangyari sa iyong lalaki?" "Ewan ko ba, henyo siya dati. At 21 years old pa lang, naging ganap na siyang Unity Realm, mag-iisang taon ko na siyang hindi nakikita, pero bigla ko na lang siyang nakikitang ganito," sabi ni Talia. 947. "Girl, sabi mo naging Unity Realm perfection siya sa edad na 21 pa lang." "Tama. Pwede ba? Isa siyang Lance." "Ha? Alam mo, wala akong kakilala, ngunit minsan kapag lumalabas ako para sa negosyo, paminsan-minsan ay naririnig ko ang ilang malalakas na tao na nag-uusap tungkol kay Lance, na nagsasabi na sa edad na 21 lamang, siya ay naging Unity Realm perfection, at tiyak na magiging pinakamalakas sa ang mundo sa hinaharap, ngunit sa kasamaang palad, nakakalungkot na namatay siya ng bata pa." Sa taong ito, maraming beses akong nakarinig ng mga chismis tungkol kay Lance, at itong Lance ay itinuturing na sikat na sa buong mundo, lalo na sa mga matataas na antas ng mundo. Malakas, at hinahangaan ng lahat. Gayunpaman, paano ito naging ganito? May narinig ka pa ba? Parang, bakit siya ganito? Si Talia ay abala sa pagtatanong. Tama. Ito ay sa enkwentro ng pinuno ng King's Mercenary Corps sa Forest of 10,000 Beasts. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa proseso, pinatay ng pinuno ng King's Mercenary Corps ang tatlong kaibigan ni Lance, si Lance. Nakipaglaban hanggang kamatayan at pinatay din ang dalawang malalakas na kapatid ng King's Mercenary Corps sa Unity Realm.
Dahil sa pangyayaring ito naging tanyag si Lance sa mundo, dahil hindi hihigit sa 30 tao sa buong mundo ang maaaring patayin ang kanyang dalawang kapatid ng Unity Realm Great Perfection sa ilalim ng mga mata ng ulo ng mga mercenaries ng hari, o kahit na wala man lang 30 tao, ngunit nagawa ito ni Lance, kaya ito ay isang panandaliang sensasyon sa buong mundo. Gayunpaman, ito ang lalaking parang bata ay talagang ang Rumord na si Lance. Nadama ng may-ari ng tavern ang isang sandali ng pag-aalinlangan. Sabi ng tsismis na ito ay isang tao na sinasamba at hinahangaan ng hindi mabilang na makapangyarihang mga tao sa buong mundo, ngunit ito ay lubos na naiiba. Mula sa kung ano ang nasa harapan niya. Si Talia ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa loob-loob, King's Mercenaries, hintayin mo akong supilan ang Beryl Moonsword. Sinabi ko na kakaiba na sa mga kasanayan ni Lance, hindi niya makokontrol ang kanyang espiritu sa ganoong antas, kaya kasalanan mo. Isang mamamatay tao na pagnanasa ang biglang umusbong sa puso ni Talia, ito ay lumalakas at lumalakas, para bang palaging may demonyong naninirahan sa kanyang loob, kapag siya ay napuno ng lahat ng kanyang mga pandaman ng dyablo sa loob, siya ay magiging isang mamamatay tao na demonyo. Si Talia ay hindi pa nahuhulog sa sobrang lalim sa sandaling ito, at bahagya pa niyang nakontrol ang sarili, matapos maramdaman ang puot sa loob niya, sinubukan ni Talia na pigilan ang sarili, dahil dito nagtago siya sa tiwangwang na bayan na ito, kung hindi ay hindi niya makikilala si Lance dito. Wow! Sa sandaling iyon, binuhusan ng asawa ng may-ari ng tavern ang isang palanggana ng malamig na tubig sa ulo ni Talia, at biglang gumaling si Talia mula sa kanyang puno ng puot. Phew! Huminga ng malalim si Talia. Ang sabi ng may-ari ng tavern, Girl, ang puot sa iyong katawan ay lalong lumalala sa bawat oras, kung ito ay magpapatuloy, natatakot ako na isang araw ay talagang mawawalan ka ng kontrol sa iyong sarili, kung hindi kita pinigilan ng maraming beses, hindi malalaman ng bayang ito kung ilan na ang napatay mo. Ako ang may kontrol sa sarili ko. Matigas na sabi ni Talia. What the hell is wrong with you? You two? It's so weird. One turn into a weirdo and the other becomes a murderer all the time. I really can't understand what's wrong with you two. Sabi ng may-ari ng tavern. Walang sinabi si Talia, naging ganito siya dahil hindi niya masupol ang Buried Moonsword. Ang Buried Moonsword ay isang masamang espada, kung hindi niya ito masupol, sa halip ay masusupol siya nito. Talia naniniwala na tiyak na masusupol niya ang Buried Moonsword. Sa sandaling ito, ang asawa ng may-ari ng tavern ay nagsabi, Miss, ang iyong lalaki ay tumakbo sa labas. Si Talia ay abala sa pagtakbo palabas at nakita si Lance na gumagapang, masayang nakikipaglaro sa isang tuta. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Talia, tila kailangan niyang mag-isip ng paraan para gamutin muna ang mahinang talino ni Lance. Ito ay hindi magamot. Huwag kang maglaro, Lance, naligo ka lang at nadudumihan ka na, sinusubukan mo ba akong pagurin? Lumapit si Talia kay Lance at sinabing, nataranta ang tuta at tumakbo palayo. Lance, tumayo ka? Hindi ka maaaring gumapang, kailangan mong matutong maglakad, naririnig mo ba ako? Halika, hahawakan ko ang iyong kamay at sumunod sa akin. Tinuruan ni Talia si Lance na maglakad makalipas ang ilang sandali, kung tutuusin, hindi naman talaga bata si Lance, ngunit hindi lang alam ni Lance kung paano maglakad, kapag tinuruan siya ng isang tao, magagawa na niyang. Tama, napakahusay, mula ngayon, maglakad ng ganito, walang gumagapang sa lupa. Itinuro ni Talia. Unti-unting nagdilim ang kalangitan, nakapasok na si Talia sa mga bundok at lalabas lamang muli pagkatapos ng isang linggo, ngunit dahil sa hitsura ni Lance, sinira niya ang kanyang pamumuno. Ang asawa ng may-ari ng tavern ay nagsabi, gusto mo pa bang dalhin siya sa bundok? Dito tayo manatili ngayong gabi. Tumanggo si Talia, tila kailangan niyang baguhin ang kanyang mga plano, ang pangunahing bagay ngayon ay gamutin si Lance, ngunit halos wala siyang magagawa sa healing arts. At saka, kung dadalhin niya si Lance upang humingi ng kagalingan, pagkatapos ay gagawin niya. Hindi niya maiwasang makipag-ugnayan sa labas ng mundo, at dahil ayaw niyang makipag-ugnayan sa labas ng mundo kaya nagtago si Talia sa bayang ito.
Sa sandaling madalas makipag-ugnayan sa labas ng mundo, sa malamang na hindi makontrol ni Talia ang kanyang puot, malamang napapatayin niya ang isang tao. Phew! Si Talia ay sobrang inis sa loob, ngunit para magamot si Lance, hindi siya gaanong nag-abala, pumatay lang ng tao, kung hindi niya talaga kayang pigilan ito. Beryl Moonsword, ano ba talaga ang kailangan mong gawin para masupol ko? Tumingin saglit si Talia sa espada at bumaantong hininga. Mula sa siyentipikong pananaw, ang buried moonsword ay isang meteorite na binuo na puno ng radiation, kung ito ay tunay na masama o hindi ay hindi pa rin malinaw. Gayunpaman, sa kabilang banda, sa buong panahon, lahat ng sikat na espada ay hindi gawa sa karaniwan. Karaniwang mga materyales, ang mga ito ay katulad ng buried moonsword, na ginawa ng isang extra sky meteorite, at pagkatapos makatagpo ang tunay na may-ari, ito ay nasakop at naging isang extinct na sikat na espada. Kaya, ito ay kasalungat, kung ang Beryl Moonsword ay isang patay na sikat na espada na may masamang kalikasan na maaaring masakop, o ito ay isang napaka-radioaktibong bato na walang anumang pagbabago. Gabi. Lance, maaari kang matulog sa akin sa gabi. Walang magawang sabi ni Talia, orihinal na hinayaan ni Talia si Lance na magkaroon ng silid para sa kanyang sarili, ngunit, si Lance ay palaging bumababa upang maglaro, si Talia ay talagang natatakot na siya ay gumapang kung saan. Sa kalagitnaan ng gabi para maglaro, kaya, hinayaan lang niya itong matulog kasama niya, hindi pa siya nakatulog ng isang lalaki sa buong buhay niya. Ngayon at hayaan ang kanyang sarili na mag-isip ng labis. Mainit ang panahon, si Talia ay nakasuot ng maluwag na damit, nakahiga sa kama, ang ulo ni Lance ay nakapatong sa kanyang balikat, si Talia ay nayuyugyug ang pamaypay, ang kanyang isip ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Biglang naramdaman ni Talia ang kanyang dibdib, pagiging sinipsip ng husto. Lance, ano ang ginagawa mo? Nawala sa isip si Talia, kaya hindi niya inaasahan na ang kanyang mga suso ay sinipsip ni Lance bilang gatas ng kambing. Bumagsak at namula si Talia sa parehong oras. Lance, paano ka magiging ganito? Hindi ako kambing, tsaka wala akong gatas, paano mo pa ako makikita ng mga tao? Nalungkot si Talia, ngunit wala siyang magagawa. Gawin tungkol dito. Sa wakas, sinabi ni Talia, mukhang kailangan mo munang mawalay sa suso. Huminga ng malalim si Talia at malakas na sinaway si Lance, sige, matulog ka na, wala nang gulo o bugbugin kita. 948. Walang mga salita para sa gabi. Kinabukasan, isinama ni Talia si Lance at naghanda na umalis sa lugar upang humanap ng manggagamot na magpapagamot kay Lance. Gayunpaman, si Talia ay hindi masyadong pamilyar sa mga manggagamot sa mundong ito, ni hindi niya alam kung saan may mga makapangyarihang manggagamot, ang utak na ang pinakamahirap na gamutin, kaya ang isang ordinaryong manggagamot ay tiyak na hindi gagana. Kinailangang tanungin ni Talia ang asawa ng may-ari ng tavern tungkol dito. Ang sabi ng asawa ng may-ari ng tavern, ang alam ko, mayroong isang sikat na manggagamot sa mundong ito at siya ay magaling lalo na sa mahihirap na sakit, siya ay isang 15-ranked healer ng Moonless Empire, ang pangalan niya ay Eugene's Lunar Unfallen Empire. Isa ito sa 10 pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo. Oo, ang totoo, ang aking bayan ay ang Lunar Empire, at kahit na hindi ako kwalipikadong makilala si Master Eugene's, alam kong siya ang numero 1 banal na doktor sa Lunar Empire, at hindi lamang dalubhasa sa paggamot sa mga sugat sa labanan, ngunit din sa lugar ng mahihirap na sakit. Gayunpaman, maaaring hindi siya pumayag na gamutin si Lance. Ewan ko dyan, depende sa swerte mo, at saka, hindi maliit ang reputasyon ni Lance. Kung ako sa'yo, bago siya gumaling, mas mabuting huwag kang masyadong mag-ingat, kung tutuusin, kung alam ng ilang kaaway ang tungkol sa ito at samantalahin ang pagkakataong patayin siya, pagkatapos ay magiging problema ito. I know that. Well then, we'll be off. Goodbye. Bye. Good luck. Dinala ni Talia si Lance. Ina. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa bayan, biglang tumawag si Lance. Tumingin si Talia kay Lance na may pagkalito.
Sino ang tinatawagan mo? Nanay. Ah. Sagot ni Talia. Tinawag mo akong nanay. Nagkamali ka ba, hindi mo ako ina. Namula si Talia, ngunit biglang nagulat si Talia at naging abala, Lance, nakakapagsalita ka talaga. Nanay. Stop calling me mother. I'm not your mother, call me sister. Ate. Oo, ate. Wow. Naiintindihan mo ako, napakabuti. Ate, ate, ate. Sige, sige. Huwag kang sumigaw ng walang katapusan kapag pinuri ka, sa katunayan hindi pa rin malinaw kung mas matanda ako sa iyo. Nagpout si Talia. Ate. Masayang hinawakan ni Lance ang kamay ni Talia. Nagtungo silang dalawa sa malaking lungsod na siyang tanging lugar na may eroplanong lilipad patungo sa Moon Never Falling Empire. Sa kabutihang palad, may mga direktang eroplano mula dito hanggang sa Moonless Empire. Habang nasa daan, tinuruan din ni Talia si Lance na magsalita habang sila ay naglalakad. Si Lance ay intelektual lamang na nasaroon ng loob, kaya sa kaunting pagtuturo, nagawa niya ito ng sabay-sabay, napakabilis ng pag-unlad. Ate, ano ito? Ito ay isang ibon. Ito ay kung ano. Ito ay isang palaka. Ano ito? Ito ay isang bato. Ano ito? Ito ay tubig. Ano ito? Ito ay isang paro-paro. Ito ay kung ano. Huwag ka nang magtanong ng walang katapusang okay, namamatay ako sa inip. Sigaw ni Talia sa inis, mula nang matutong magsalita si Lance, walang tigil siyang nagtatanong ng kahit daan-daang, ano na to ngayon, talagang nagpaputok si Talia. Wow! Napaluha si Lance, pinunasan ang kanyang mga mata sa paglala. Malapit nang bumagsak si Talia, kaya kailangan niyang matiyagang suyuan. Sige, kasalanan ni ate, hindi ka dapat sinigawan ni ate, patawarin mo siya. Okay. Wow! Lance, magpakabait ka, huwag kang umiyak, hindi mabuting bata ang umiiyak na bata oh. Stop crying ayaw sayo ni ate. Please, huwag kang ganyan, okay. Okay, ito ang pinilit mo sa akin, ayaw na sa iyo ni ate, kaya mo na ang sarili mo. Tumalon si Talia at lumipad palayo, syempre, sinadya niyang takutin si Lance. Pagkatapos lumipad ng ilang daang metro, huminto si Talia at bumagsak ng maayos. Gayunpaman, nang bumalik siya, nalaman niyang wala na si Lance sa parehong lugar. Nagmamadali si Talia. Lance, nasaan ang lalaki? Huwag mo akong takutin at mawala ng ganyan. Lance. Matapos maghanap ng mahabang panahon, sa wakas, nakita ni Talia si Lance na nagtatago sa isang siwang sa isang bato. Hindi nakaimik si Talia, masyado kang lumayo para sadyang magtago, dahilan para mag-alala ako na naligaw ka. Sayang, tama, mali ako, lumabas ka dali, nagmamadali tayo. Hindi. Labas. Hindi. Talagang hindi lalabas diba, tapos wala na talaga si ate. Sige, ibilang mo na natatakot ako sayo, kaya sige tanungin mo ako at pangako sasagutin ko kung ano man ang itanong mo. Okay, ano ito? Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata at sinabing, ito ay isang bato. Ano ito? Ito ay dumi. Ano ito? It's leaves. Ngayong ang dami ko nang sinagot sayo, pwede ka nang lumabas. Umakyat si Lance mula sa puwang sa bato at nagpatuloy sa kanyang paglalakad kasama si Talia. Habang nasa daan, tinanong ni Lance ang libu-libong anong ito. Naranasan ni Talia ang pakiramdam ng tunay na pagbagsak at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Lance, ganito ka na ba kakulit at kakulit noong bata ka? Kapag naka-recover ka, siguradong aayusin ko ang score na ito sa iyo, sa sobrang pag-iikot mo sa akin sa daan. Matapos gumugol ng higit sa 10 araw, sa wakas ay nakapasok siya sa malaking lungsod, at agad na dinala ni Talia si Lance sa paliparan, naghahanda na lumipad patungo sa Moonless Empire. Gayunpaman, nang dumating si Lance sa malaking lungsod, nakakita siya ng roller coaster at Ferris wheel sa loob ng isang amusement park at agad siyang gumawa ng eksena.
Hindi, ngayon ay pupunta tayo sa Moonless Empire para hanapin ang Master Eugenes na iyon para gamutin ka, ayoko ng pagsilbihan ka. Ayoko. Agad na tumakbo si Lance sa amusement park. Ikaw. Galit na galit si Talia, ngunit wala siyang magawa, kapag hindi siya sumunod sa gusto ni Lance, magtatago siya para hindi mo siya mahanap, at si Talia ay pinahirapan niya sa paglalakbay na ito. Kalimutan mo na ito, hindi naman ganoon kalala ang panahon. Ate, laruin mo naman ako. Walang oras, mag-isa ka kung gusto mong maglaro. Oo. Sige. Sige. Paglaruan kita, hindi talaga kita matiis. Natakot si Talia na tingnan sila ng mga bystanders na may nalilitong mga mata, kaya kinailangan niyang paglaruan si Lance. Gayunpaman, pagkatapos maglaro, napatanto din ni Talia na hindi niya talaga nilalaro ang mga ito, nakakalungkot lang na si Lance ay hindi isang normal na tao, hindi magiging masama kung makakapaglaro siya ng ganito sa mga normal na oras. Pwede na ba tayo? Pagod na ako ate at gusto kong buhatin mo ako. Ikaw, mabuti, para sa kapakanan ng iyong IQ na bata pa, titiisin kita. Inakbayan ni Talia si Lance ay may hawak pang maliit na saranggola sa kanyang kamay, ang mga pedestrian ay nakasalubong sa kalsada tumingin sa kanila ng kakaibang mga mata, napakalaking tao, at kailangan pang buhatin at laruin ng isang babae ang isang maliit na saranggola, siya ba ay may kapansanan? 949. Sa totoo lang, si Lance ay hindi may diferensya sa pag-iisip, ang IQ ni Lance ay bumaba sa IQ ng isang bata, at may isa pang bagay na hindi pa natuklasan ni Talia, at iyon ay ang IQ ni Lance, ay tumataas araw-araw. Mula sa simula noong nasa milk stage pa siya, hanggang sa makalakad, makapagsalita, at ngayon sa makagagawa ng eksena, ang IQ ni Lance, ay bumubuti araw-araw. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang utak ni Lance ay nag-aayos at ginagawang perpekto ang sarili nito. Marahil, hindi na kailangan ni Lance ng gamutan, sa loob ng kalahating taon, o isang taon, natural siyang gagaling at unti-unting bubuti. Si Talia, gayunpaman, ay hindi napagtanto ang pagbabagong ito sa Lance, at naisip na si Lance ay hindi isang tunay na bata, lahat, minsang nagturo. Sa airport, maayos na sumakay si Talia sa eroplano kasama si Lance. Sa eroplano, si Lance ay nakatulog sa dibdib ni Talia, ang isang kamay ni Talia ay marahang tinapik ang likod ni Lance, at ang kanyang bibig ay humihina ng isang kanta. Hindi ito gusto ni Talia, at hindi matutulog si Lance hanggat hindi siya kumakanta ng isang kanta para suyuan siya. Ang mga tao sa harap at likod na upuan ng eroplano ay tumingin kay Talia na may kakaibang mga mata at itinuro si Talia. Retarded ba ang isang iyon? I think it's nerves, but at this age, I still need someone to heal me to sleep. Hehehehe. Isang puutang bumalot sa loob ni Talia, at ang mga demonyo na ilang araw na hindi kumikilos ay lumundag na parang tsunami, at ang espadang inilagay niya sa tabi niya ay nanginag. Pakiramdam ni Talia ay hindi napigilan ang sarili. Ang mga mata ni Talia, na biglang naging itim, ay tumayo. Biglang natulala ang mga katabi niyang pasahero. Wow! Sa sandaling hinugot ni Talia ang kanyang espada, sa susunod na segundo, ang espada ay nasa club muli, at isang segundo lang ang lumipas upang makalabas sa espada, at lahat ng dosenang pasaherong ito sa first class cabin ng eroplano ay nahulog sa lupa, dumudugo ang lahat. Pagkatapos ng pagpatay, ang espada ni Talia ay tila nasiyahan, ito ay napakatahimik ng ilang sandali, hindi na ito naglalabas ng anumang radiation, syempre, radiation ang bagay na ito ay hindi nakikita, hindi lamang nakikita. Biglang natauhan si Talia at nakita niya ang 12 ng mga taong namatay ng malungkot. Phew! Nakapatay na naman ako. Napabuntong hininga na lang si Talia, bagamat nakapatay siya ng tao, wala siyang matinding guilt, tutal, isa na siyang demon princess, pumapatay ng hindi kumukurap. Ang dahilan kung bakit siya nagdalamhati na muli siyang pumatay, marahil ay nakuha niya ang kaunting katwiran mula kay Lance.
Umupo si Talia, tumingin sa natutulog na si Lance, at sinabing, Lance, kinukutya ka ng mga taong ito dahil sa pagiging retardado mo, kaya karapat-dapat silang mamatay, kung may manggahas na tumawag sa iyo na may kapansanan o baliw sa hinaharap, papatayin ko. Silang lahat. Dumating ang eroplano sa Moonless Empire at lumapag sa airport ng isa sa mga lungsod sa Moonless Empire. Pagkalapag pa lang ng eroplano ay napapaligiran na ito ng mga pulis. Napatay ni Talia ang mahigit 100 tao sa first-class cabin, at tumawag na ang airport ng pulis. Isang grupo ng mga pikeman. Ngumuso si Talia na may pang-aalipusta. Walang intensyon si Talia na harapin ang grupong ito ng mga pulis, pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong mababa. Hinawakan ni Talia ang isang kamay sa ilalim ng kilikili ni Lance, tumalon at lumipad palabas ng airport sa isang iglap, at sa oras na tumakbo ang grupo ng mga pulis palabas ng airport, wala na silang mahanap, at alam ng mga pulis na iyon na ang pumatay. Ay isang dalubhasa sa martial arts, kaya pinabayaan nila ito. Dinala ni Talia si Lance at nanatili sa isang hotel. Dahil ang lungsod kung saan lumapag ang eroplano ay hindi ang kabisera ng Moonless Empire, ito ay isa lamang sa mga lungsod, kaya kailangan pa ring gumawa ng isa pang paglipat, o sumakay ng kotse, upang pumunta sa Moonless Empire, na katulad nito. Sa pagkakaroon ng Wangjing City ng North Empire, na siyang buong imperyo, kung saan halos lahat ng martial powerhouses ay nagtipon. At saka, pagkababa ng eroplano, gabi na, kaya humanap muna ng hotel na matutuluyan. Sa luxury hotel room. Munting courtier, maliligo muna si ate, maglalaro ka mag-isa. Sabi ni Talia. Umiling si Lance at sinabing, hindi, gustong maligo ni Little Cincinnati kasama si sister. Lance, napakalaki mo na, kailangan mong maging walang hiya. Umirap si Talia. Wow! 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 Muling umiyak si Lance. Si Talia ay malapit nang bumagsak. Sige, nangako lang si ate sa iyo, kaya huwag kang magmadaling maghubad ng damit mo. Walang choice si Talia kundi aliwin ang sarili, walang konsepto si Lance tungkol sa mga lalaki at babae ngayon, kahit na sila ay nag-shower ng magkasama. Ito ay wala. Agad na pumasok si Lance sa banyo, tinapos muna ni Talia na paliguan si Lance, pagkatapos ay sinabing, sige, tapos ka ng maligo, maaari ka nang lumabas. Si Lance ay hindi gumawa ng eksena ngayon, lumabas siya pagkatapos maghugas, at saka lang gamaan ang loob ni Talia, isinara ang pinto ng banyo, makakaligo na siya ng mabuti. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Talia sa banyo at nakitang may hawak na maliit na kutsilyo si Lance sa kanyang kamay, ang mga mata ni Lance ay tumingin sa mga ubas sa mesa ng silid ng hotel, ang kanyang kamay ay naghagis, at sa sumunod na segundo, isa sa ang mga ubas sa mesa, ay nahati sa dalawa ng kutsilyo sa kamay ni Lance. Kapareho ito ng heaven-breaking knife ng mercenaryong regimentong pinuno ng Haring iyon noong siya ay nasa kagubatan ng 10,000 hayop. Wow! Nagulat si Talia at abala sa pagtatanong, paano mo nagawa iyon, munting ministro? Hoy ate tapos ka na maglaba bilasan mo magbihis little minister. Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata, hindi mo ito masusuot sa iyong sarili. Maamo ang mga kamay ni sister, gusto ni little minister si sister na tulungan akong magbihis. Ikaw, ha? Napabuntong hininga si Talia, walang magawang binihisan si Lance, gayunpaman, ang katawan ni Lance, nakita na niya ang lahat, at wala na siyang pakialam sa kahit ano. Pagkatapos magbihis, sinabi ni Talia, munting ministro, tinapon mo lang ang ubas na iyan, maaari mo bang bigyan ang kapatid na babae ng halimbawa ng isa pang guro? Fine. Binawi ni Lance ang kutsilyo at tumayo ng ilang metro ang layo. Sinadya ni Talia na kumuha ng walnut at inilagay ito sa mesa. Inihagis ang kutsilyo sa kamay ni Lance. Biglang naramdaman ni Talia na ang maliit na kutsilyo ni Lance ay talagang may malakas at walang katulad na momentum, at sa isang kisap mata, hinati nito sa kalahati ang walnut na iyon. Wow! How is that possible? That's too fast. And, most importantly, there's a sure kill momentum in it. Hindi ba intelektual ka na degraded?
How can you still be able to achieve such profound sword skills? It's still isang maliit na kutsilyo. Gulat na sabi ni Talia, bagaman maaari ding gumamit si Talia ng isang maliit na kutsilyo upang hatiin ang isang walnut, ilang metro ang layo sa kalahati, gayunpaman, si Talia na hinati ito sa kalahati ay hiniram mula sa kanyang espada o pamamaraan ng kutsilyo, mayroong walang dapat kill na uri ng momentum sa loob, ngunit ang ibinato ni Lance, mayroong isang kailangang patay na uri ng momentum sa loob, ang tinatawag na must kill ay isang strike, bago lumabas ang kutsilyo, ito ay natama na sa idea. Si Talia ay naiinggit sa loob dahil, upang magawa ang ganitong uri ng pamamaraan, nangangahulugan ito na si Lance ay tumaas ng isang antas sa kanyang martial thought comprehension. Ang must kill, momentum na ito na naramdaman ni Talia sa ilang mga ipinakita ng kanyang mga elder sa Ancestor Realm ng Demon Sect na tanging ang Ancestor Realm powerhouses lang ang nakakaintindi sa level na ito ng martial thoughts. 950. Hindi alam ni Talia na ang pinuno ng King's Mercenary Corps, ang kanyang kahangahangang talam, ang Heaven-Breaking Blade, ay ang may ganitong ideya ng tiyak na kamatayan, kaya natalo niya ang Old Vilya Master ng famous Sword Vilya. Sa oras na iyon, ang pinuno ng mercenaryong grupo ng hari ay nakipag-away sa matandang Vilya Master ng ilang oras, ang dahilan kung bakit siya nakipaglaban ng ilang oras, ito ay dahil, sa simula, wala siyang buong tiwala sa isang tiyak na pagpatay laban sa matandang Vilya Master, kaya, sa sandaling inilapat niya ang Heaven-Breaking Blade, at ang resulta ay hindi isang tiyak na pagpatay, pagkatapos, sa halip, siya ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang sarili, sa makatuwid, ang labanan na iyon, ang pinuno ng mercenaryong grupo ng hari, siya ay unang lumaban. Kasama ang matandang Vilya Master sa libu-libong round, hanggang sa naramdaman niya ang kanyang sarili. Nang makapatay siya sa isang welga ay inihagis niya ang Heaven-Breaking Blade at, sa isang slash, hinati sa kalahati ang Old Vilya Master. Ang ideya ng dapat pumatay, natatakot ako na ang pinuno mismo ng mga mercenaries ng hari ay hindi alam, pagkatapos ng lahat, ang mundong ito ay walang Clan Master Realm, at natatakot ako na si Lance ay hindi malinaw sa sandaling ito. At kung bakit biglang nalaman ni Lance kung paano basagin ang Heavenly Blade, ito, walang nakakaalam sa ngayon. Si Talia ay hindi rin masyadong nag-isip, iniisip na si Lance ay napakagaling, kahit ano ay maaaring mangyari, marahil si Lance ay dati, at ngayon, kahit na ang IQ ay bumaba, ngunit hindi rin namamalayan. Si Lance ay may kaunti ng must kill, momentum ngayon, na talagang hindi ka panipaniwala. Si Talia ay lubos na humahanga kay Lance at sinabing, munting ministro, napakalakas mo. Hehehehe. Purihin si Lance at masayang ngumiti. Sige, kain na tayo. Ate, gusto ko ay pakin mo sa akin. Hindi, ang laki mo na, kailangan mong kumain mag-isa. Gusto ng aking munting alipin na pakainin siya ng kanyang ate, kung hindi ay hindi siya kakain, ha? Ikaw, well, mukhang na-spoil kita sa daan. Ilang araw na lang, pero kapag naka-recover ka sa loob ng ilang araw, tingnan mo kung paano ako lilino. Sa restaurant ng hotel, may isa pang nakakasakit na eksena, isang magandang babae, nagpapakain sa isang binata, buti na lang at walang tumuturo sa kanya sa oras na ito, kung hindi, natatakot ako na ito ay magdulot muli ng demonyong puso ni Talia. Pagkatapos kumain, sinamahan ni Talia si Lance na maglaro sa silid ng hotel, naramdaman din ni Talia na parang bumalik siya sa kanyang pagkabata. Hanggang sa gumabi na si Talia ay naghum ng isang kanta, at si Lance ay nakatulog sa kanyang katawan, dahan-daang nakatulog. Kinabukasan, kumuha si Talia ng kotse at pinaandar si Lance diretso sa Imperial Capital ng Moon Never Falling Empire, Moon City. Ang Moon City ay katulad ng Wangjing City ng North Empire, maliban, ito ay kasing lakas ng mga ulap, at isa sa 10 pinakamalakas na imperyo sa buong mundo, dahil, ang emperador ng Moon Never Falling Empire ay isang malakas na tao sa tuktok ng Unity Realm Great Perfection, at, ang emperador na ito ay mas malakas kaysa sa matandang Panginoon ng sikat na Sword Vilya.
Sa buong mundong ito, ang 30 pick na Unity Realm Grand Perfectionist ay hindi magkapareho ng lakas, at bawat isa ay may kanya-kanyang ranking, at ang antas ng kanilang taas ng lakas ay halata rin. Itong Supreme Emperor of Moon City ay nasa ika-9 na ranggo sa 30 peak Unity Realm Great Perfection sa mundo. Sa makatuwid, ang Moon Immortal Empire ay isa sa 10 pinakamalakas na imperyo sa mundo, at ang kanyang martial skill ng katanyagan, ang 9 Revolutions Returning Gun, ay may napakalalim na pag-unawa sa martial Dao. Ngunit naintindihan man niya o hindi ang kaunti ng ideya ng dapat pumatay, iyon ay hindi alam. Ito, si Thalia ay labis na nagulat nang makita si Lance na naglalaro ng kutsilyo kagabi, ngunit iyon ay, ang ideya ng tiyak na kamatayan, bagaman, kaunti lang. Ang pinuno ng mercenaryong grupo ng hari, ang kanyang heaven-breaking knife, ay nagtataglay lamang ng kaunting must-kill intent, kung hindi, paano siya nakipag-away sa matandang basalyo sa loob ng ilang oras bago siya kumpiyansa sa isang kailangang kill. Si Thalia ay walang katulad na tiwala na kapag gumaling si Lance, tiyak na siya ay magiging mas malakas. Pagtaas, ang ideya ng tiyak na kamatayan ay hindi isang bagay na kayang unawain ng isang ordinaryong tao, at bukod pa, hindi pa siya nakakatuntong sa kaharian ng isang master. Hello? Dito ba nakatira si Master Eugene? Dumating si Thalia sa labas ng isang marangyang mansyon. Sino ka? Nandito ako para makiusap kay Master Eugene na gamutin ang kapatid ko, tulungan mo akong ipaalam. Ang janitor na iyon, nang makitang napakaganda ni Thalia, kaya hindi niya matiis na tumanggi, kaya't sinabi niya, kung gayon, maghintay sandali, papasok ako at magsusumbong para sa iyo. Maya-maya ay lumabas na ang janitor na iyon, may fingerprint siya sa mukha, tinakpan niya ang fingerprint niya at sinabing, paumanhin, hindi available si Master Eugene, ang daming manggagamot, kung lalapitin siya ng lahat, hindi ba abala hanggang kamatayan, bukod pa, sa kanyang katayuan, tanging ang maharlikang pamilya ng Moonless Empire ang kwalipikadong magpagaling sa kanya, hindi banggitin na ikaw, isang dayuhan. Iyon ba ang sinabi niya? Oo. Hindi pa ako lumalaban, babae, kaya umalis ka na. Pero, natatakot ako na siya lang ang makakapagpagaling sa sakit ng kapatid ko. Paano ba yon? Ang daming manggagamot sa mundo. Hindi mo naiintindihan, ang IQ ng kapatid ko ay mababa, kinasasangkutan ng utak, at ang sariling lakas ng aking kapatid ay hindi mahina, kaya dapat itong may mga kasanayan sa isang 15th-grade healer, at isang manggagamot na dalubhasa sa direksyon ng mga mahihirap na sakit. Sa buong mundo, bagamat maraming 15th-grade healers, ngunit, karamihan sa kanila ay gagamutin lamang ng mga sugat sa labanan, at marami sa kanila ang hindi magagamot sa mga mahihirap na sakit sa gilid. Nahirapan akong dumating sa Moonless Empire, kaya tulungan mo akong makausap muli si Eugene. Umalis ka na, huwag mong sayangin ang iyong lakas, hindi maaaring gamutin ni Master Eugene ang iyong kapatid, ano ang pagkasira ng katalinuhan, hindi ba't ito ay may kapansanan at kulang sa pag-unlad, sinusubukan mo bang iangat ang ulo ni Master Eugene at gumawa ng mga tao? Pagtawanan siya sa paggagamot sa mga taong may kapansanan sa kalusugan. Naiinip na sabi ng janitor, dahilan para mapasample siya. Swoosh! Isang malamig na ilaw ang kumislap at isang ulo ng tao ang bumagsak sa lupa. Madilim ang mga mata ni Thalia, nakatayo doon na parang demonyong Diyos. Sabi ko, papatayin ko ang sinumang maglakas loob na tawagin siyang retard. Ate, takot na takot ang munting ministro, ate, ano ang nangyayari sa iyo? Ang mga salita ni Lance ay biglang humila kay Thalia mula sa kanyang hindi makontrol na estado at nagpatahimik sa kanyang isip. Tumingin si Thalia sa ulo sa ilalim ng kanyang mga paa at sinabi, munting ministro, siya ang naghahanap ng kamatayan, huwag kang matakot, sumama ka sa akin para hanapin si Ogans, kung hindi kanya pagalingin, o kaya, hindi ka pagalingin, pagkatapos ay papatayin ko siya. Ate, ayoko gumaling. Natatakot ako na kapag gumaling ako, hindi ako gusto ng ate ko. Hindi, gumaling, basta't patayin mo ang mga walang kwentang babaeng iyon at mangakong mamahalin mo lang ako habang buhay, si ate ang laging kasama mo. Sino ang hahayaan ni sister na pumatay kay Little Minister?
Maiintindihan mo kapag gumaling ka na. Bakit mo sila pinatay? Dahil hindi ka nila deserve. Oh, paano naman mga ate? Kalokohan, syempre, karapat-dapat sa'yo si ate, sa mundong ito, si ate lang ang karapat-dapat sa'yo, mag-isa ka lang ate. Pagkatapos gumaling ang sakit ng Little Minister, papatayin ko sila at makakasama ko ang aking kapatid magpakailanman. Oh,